Tatlong round, magkakaibang tono at ilang garbled na linya. Susuriin natin isa-isa ang mga sandali na tumama at bakit. Sa video na ito, papalitan natin ang komentaryang tagapagsalaysay at ang mismong bars mula sa orihinal na video. Tutukan natin ang scheme, ang anggulo, ang delivery sensitivity, at kung paano nakaapekto ang bawat punch sa round. Walang paligoy-ligoy, direkta at patas ang pagsusuri. Sa round 1, si Sinyo ay nagtayo ng isang school-grade persona na paulit-ulit ang tema at payoff, habang si Sak Maestro naman ay nagpatakbo ng madilim na funeral ghost motif at ilang kredibilidad atake. May ilang linya na malinaw at tumama at may ilan ding garbled kaya bawas ang confidence sa ilang epekto. Unang pagpukol ni Sinyo na nagpapakita ng tema. Nakaka-board tong bar exam mo, pwede bang exempted na lang ako? Maikli at epektibo. Ina-reframe niya ang battle bilang isang nakamamatay na eksamen at binibigyan ng dismissive punch na madaling intindihin ng crowd. Nagpapalawak siya ng double meaning sa tema ng grade. Hindi mo gugustuhin pag nagkaroon ako ng gradong kulay pula. Maganda ang paglalagay ng ambiguity. Pwedeng school error o dugo. Tumataas ang menace, pero kailangang suportahan ng delivery para maliwanag ang reading. Isang brutal na pagtatapos ng isang sequence mula kay Sinyo. Sige, bigyan mo ko ng palakol nang masibak kita! Nang masibak kita! Ako'y hindi Diretso at visceral ang impact dahil sa pag-uulit at graphic na imahe. Technical na simple pero malakas bilang shock closer. Isang linya na nagpapakita ng kanyang framing sa klase. numero 1 sakit sa ulo ng mga guro, kaya laging outstanding sa klase. Clever ang Poon sa outstanding at nakakabit ng maayos sa classroom motif, nagbibigay ng solidong identity sa turn niya. Isang maliit na flip na nagbago ng setup. Mabuti nang wala akong bilang sa sugal, kesa wala akong bilang sa ligang to. Malinis na overturn ng expectation gamit ang bilang. Mabilis at epektibo bilang rebuttal personal boast. Sandali ng shock vulgarity mula kay Sinyo. Pagkat pasensya ko ay kasing haba lang ng edits mo. Simpleng personal attack na designed para mag-swing ang crowd. Mabisa sa reaksyon pero hindi komplikado ang teknikal. Ngayon si Sak may malinaw na imagistikong payoff. Dahil yung pangalan niya ay sementado, pero sa lapida ko ilalagay. Malinaw at madali i-visualize. Ang cementish tumtay ay tumitibay sa funeral motif at nagiging strong knockout image. Isang pop culture escalation ni Sak. Tawagin niyo ang Ghost Rider, Pinapalalim nito ang kanyang darker persona gamit ang cultural shorthand. Epektibo kapag pamilyar ang audience sa reference. Wordplay na naglalaro sa agricultural na thread. walang laman ang bagong tubo kapag ikaw ang pataba. Matalino ang inversion, ginagawang negative ang papel ng pataba at nagpapakita ng kanyang kapasidad sa technical wordplay. Isang tone-setting line habang kumikilos ng malinaw. Hoy, pagpapanday ko pa siya ng kabaong, pero huwag yung isipin ako'y galit. Mga Cold at composed ang imahe. Gumagawa ng kabaong habang nagmumukhang kalmado at iyon ang nagbabalanse ng menace sa control. Verdict round 1, Sinyo. Nakuha ni Sinyo ang round na ito ng dikit at medyo debatable dahil sa consistent na school motif at ilang crisp payoffs. Mga numero, bar exam jabs at malinaw na flips ang nagpapabakod sa kanya. Si Sak Maestro naman ay may mataas na imahe at reputasyon patay na paratang. Pero may ilang transcribed bars na garbled kaya hindi laging malinaw ang technical impact. Dahil dito, medium ang confidence sa fine margin. Round 2 ay nagtulak ng moral hypocrisy angle mula kay Sinyo gamit ang recurring refrain habang si Sak Maestro ay nagpadaloy ng mas mabilis at madalas na visual ball odor body jokes kasama ang ilang malinaw na crowd hits. Marami ring depende sa delivery at may mga garbled lines sa transcript. Simula ng closing sign-off ni Sak sa round na ito. Pero alam nyo, kapag Sak Maestro ay talaga sulit ang inyong ticket. Malakas bilang closer dahil iniuugnay niya ang sarili sa value ng palabas.
nagbibigay ito ng sense na sulit ang ticket para sa audience. Isang konkretong visual gag na tumama ng malakas. Pwede pambutas ng Krispy Kreme. Kahit Concrete at absurd ang imahe ng Krispy Kreme chin. Madaling mapicture ng crowd at recorded na nagkaroon ng malaking reaksyon. Isang matinding paratang metaphor mula kay Sak. utay na di ba yung origin doon ng virus is sa'yo natagpuan? Ito ay isang paratang na inihambing ang target sa pinagmulan ng virus. Mataas ang shock value at nagkaroon ng malakas na reaksyon pero kontrobersyal ang naturang approach. Isang topical jab na nakatuon sa containment imagery. Dapat nasa quarantine to ngayon. Ba't nandito sa San Juan? Mikely at provocative, ang quarantine metaphor agad na nag-connect sa audience at nag-deliver ng malakas na moment. Simpleng visual hyperbole para sa punchline. Kaya kasi ang katawan mo ay pwedeng itago sa likod ng walis tingting. Madaling maintindihan at nakakatawa ang imahe. Gumagamit siya ng malinis na exaggeration para bumaba ang tensyon at makuha ang lavabs. Name drop na naglalagay ng status claim ni Sak. Inaabangan to ng lahat na parang pagbalik ni Looney. Nagbibigay ito ng rap-savvy patunay na nireposisyon niya ang sarili bilang event na hinihintay at gumagana sa audience na kilala ang reference. Balik kay Sinyo, malinaw na hypocrisy pivot. Tama, pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Maayos ang taktikal na pagbaligtad. Ginamit niya ang moral framing ni Sak para i-expose ang posibleng pagkakakontradiksyon, direktang pagdududa sa kredibilidad ng opponent. Bakit yung hari ba ng pagbabalik marunong magbalik? Eh bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Simple at epektibong trap sa title branding ng kalaban, itinatanong niya ang actual na comeback na sumisira sa boast kung hindi maipapakita. Isang visceral at crass na simile mula kay Sinyo. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Shock at humiliation ang target, pwedeng magpa-laugh o mag-disgust at nakadepende talaga sa delivery at crowd tolerance. Isang aphorism na ginawang taktika sa round. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Mikely at madikit sa memorya. Ginagamit niya ito para patatagin ang hypocrisy narrative at i-pressure ang opponent. Verdict round 2, Sak Maestro. Malinaw na panalo si Sak dahil sa mas maraming tumatak na punchlines at consistent crowd hits, lalo na ang Krispy Kreme gag at ang closing value line, habang si Sinyo ay umasa sa moral framing at ilang matatalim na rebuttals. Dahil sa ilang garbled na linya at delivery sensitivity, medium ang confidence sa margin pero malinaw ang directional advantage ni Sak dito. Round 3, nagpakita si Sinyo ng mas malinaw na competitive arc. Aggressive at crowd-focused punches, kasama ang meta-angle tungkol sa respeto at judges. Si Sak naman ay nag-shift papunta sa sincerity confessional mode at may ilang mahusay na technical na sandali. Pero mas marami ang filler at ilang garbled lines. Isang recontextualized attack mula kay Sinyo. Tanda ng paggalang ko sa'yo. Ito ang 21 gunshot salute ko. Sige, Ginawang parang respeto ang pagwasak. Ang 21 gun salute ay smart at nagbibigay ng dark humor habang nagiging memorable. Ang line na nagpapauna sa closing niya. Bay, yung mabigyan ko na magandang battle yung mga manonood para sa akin, yun ang tunay na tagumpay. Audience-centric ang approach. Iniframe niya ang tunay na panalo bilang pagbibigay ng magandang laban sa manonood. At ito ay malakas bilang closer, maikli at blunt na career threat. Gago, ito na ang preno sa karir mo. Diretso at malinaw, sinasabing siya ang preno sa karir ng kalaban. Madaling maintindihan at pwedeng mag-ignite ng crowd. Classic one-liner na mabilis tumama. Kasi nung huli akong tumingin sa salamin, mukha mo na yung nakita. Instant put down ang mirror gag, mabilis ang payoff at magandang crowd moment kung tama ang timing. Isang undercut ng gravitas ng kalaban. Mas nakakatawa pa kayo sa pagpapatawa ko. Ginagawa niyang katawa-tawa ang ibang rappers para sirain ang kanilang seryosong imahe. Simpleng but effective rhetorical move. Pagtutok sa code switching bilang weapon. Pero bad trip! Yan pag-i-English mo. Nakakalalaki ka na.
Inuugnay niya ang pag-English sa pagiging embarrassing, epektibo sa lokal na tagapanood na sensitibo sa authenticity at delivery. Isang clever cross-domain analogy ni Sak. Mas mahirap pa sa calculus, kaya konti lang yung makasakay. Kasi yung difficulty level ay mas hard pa sa tanduay. Wuti ang pagkukumpara ng battle sa calculus at tanduay. Nagbibigay ito ng intellectual twist na locally resonant at technically satisfying. Isang emosyonal na stakes claim mula kay Sak. Putay na, gusto ko lang magpakatotoo dahil ito na ang huli kong battle. Nagsasabing ito na ang huli niyang battle at tumataas ang patos. Medium ang confidence sa sincerity ng claim dahil pwedeng hyperbole. Direktang confession ng kalagayan ni Sak. Ako'y depressed sa sobrang struggle. Nagpapakatao ito sa kanya at pwedeng magpalapit sa audience. Pero ang epekto ay nakadepende sa delivery at pagiging tunay ng pahayag. Isang lokal na simile para insulto sa talino. Utak mo ay mas mahina pa sa traffic na Manila. Gamit ang Manila traffic bilang reference ay agad na nagiging relatable ang insult, malinaw at mabilis na tumatama sa lokal na audience. Verdict Round 3. Sinyo. Malinaw na panalo si Sinyo dahil sa mas malinaw na competitive arc at crowd-facing punches na nagtali sa respeto judging theme. Si Sak ay may nakakaantig at technical na sandali, pero hindi sapat ang consistency at may filler garbled lines na pumigil sa kanya na seryosong in-neutralize si Sinyo. Medium ang confidence dahil delivery sensitive ang ilang material. Pangkalahatang resulta. Sinyo ang panalo, 2-1. Sinyo 2, Sak Maestro Inyo 1. Tinimbang ni Sinyo ang dalawang rounds sa pamamagitan ng mas tight na theme work, crowd-focused closes, at ilang crisp wordplays, habang si Sak Maestro ay may mataas na peak moments at visceral imagery, pero hindi nito na-sustain ang parehong technical na continuity sa kabuuan. May medium confidence sa mga fine margins dahil sa ilang garbled transcriptions at delivery-dependent bars. Salamat sa panonood. Rewatch ang mga highlight at unahin tingnan kung paano naging factor ang delivery at timing. Doon madalas nabubuo ang final na epekto ng bawat linya.